Para matiyak na hindi madedehado at mahihikayat pa rin ang ating mga kababayang magsasaka na magtanim, ipapanukala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa susunod na cabinet meeting na iklian ang pagpapatupad ng mas mababang taripa sa imported na bigas. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, irerekomenda ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paikliin ang pagpapatupad ng mas mababang taripa sa inaangkat na bigas. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 48 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported rice. 45 pesos naman ang pinakamura, habang 65 pesos ang pinakamahal na lokal na bigas. Sabi ni Department of Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr., posibleng bumaba na ang presyo pagsapit ng Agosto o Setyembre. India, because of politics, stopped exporting rice for the last 7 months. So that has affected the world market. Then because of El Nino, compounded by the fears of the El Nino, elections in India are over. We're seeing na baka September or August bumaba na. Iyan-ani ang panahon na maaring ibalik sa 35% ang taripa sa ipapataw na inaangkat na bigas. Matatandang inaprubahan ng National Economic and Development Authority na bawasan at ilagay sa 15% ang buwis sa imported rice, na sinasabing magdudulot ng 6 hanggang 7 pisong bawas presyo sa inaangkat na bigas. Magtatagal ito hanggang 2028. Pero iaapela yan ni Secretary Tiu Laurel Jr. sa susunod na cabinet meeting kasama ang Pangulo. Kasi kung masyadong matagal yung 30-15, I think maapektuhan naman yung farmers. Yung 6 months to 1 year or 1 year by review every 4 months, well, that was the recommendation from the industry. Pero hihilingin pa rin ang ilang grupo ng magsasaka sa konsultasyon sa presidente na ipako ang taripa sa imported rice. So pagka pumasok po yung main harvest bandang last quarter of this year, and then imports will be cheaper, di ba? Presumably, and because of the world prices probably declining and the lower tariff. So we're very concerned na babagsak talaga yung presyo ng palay. So marami na pong mga farmers ang lumalapit sa amin, sinasabi, yung iba nagdadalawang isip na magtanim pa kasi yung nga, baka malugi lang sila pagdating po ng anihan nila. Angelique, babala ng Federation of Free Farmers kapag nangyari yan, posibleng mabawasan ang ani sa panahon ng harvest season sa huling quarter ng 2024. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Angelique. Maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.